Tinatapos na raw ng militar ang clearing operations laban sa mga miyembro ng MNLF Niswari faction na hanggang ngayon ay nasa Zamboanga City pa rin. Pero maya't maya pa rin ang putukan sa ilang bahagi ng lungsod kung saan libu-libong inosenteng sibilyan na ang nadamay sa gulo. Narito ang report ni Rafi Tima. Tumira. Makailang beses nagpaikot-ikot at nagpakawala ng rocket ang dalawang MG-520 attack helicopter ng militar. Ang target, mga rebelding namataan sa Bakawan sa Barangay Mariki dito sa Zamboanga City. Pati ang mga barko ng Philippine Navy tumutulong din sa pagpapaputok. Sa Barangay Santa Barbara, maya't maya ang paglabas-masok ng ambulansya ng militar. Pero ayon sa AFP, malapit na raw nilang matapos ang clearing operations na pinababagal lang ng panay na pag-atake sa kanilang puwersa ng mga sniper ng MNLF. There are no indications na nasusuko sila. Konti na lang ang putok nila for the past few days. Sa Luz Street nga ng Barangay Santa Catalina, halos 10 bahay raw ang pinagkukutaan pa ng MNLF. Si Captain Dranre Blansang nga, tinamaan ng sniper sa hita. The moment sir na nagunded ako sir, nagpaalam ako sa kanila sir. Sabi ko, kaya niyan at babalik ako sa inyo. Ang moral ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay napakataas. Madami tayong wounded, nag-volunteer magpa-discharge para sumama ulit sa labanan. Sa gitna ng bakbakan sa Barangay Santa Catalina, nasagip ng mga tauhan ng Light Reaction Company at Scout Rangers ng Philippine Army, si Elizabeth Climaco Bannister at ang kanyang ama. September 9 pa raw sila stranded sa bahay na nasa likod lang ng KJK building na pinagkutaan ni MNLF Commander Ustads Javier Malik. Tapa na lang kami nagdasal. Sabi ko sa tatay, dasal ka tayo. Na-recover din ang ilang gamit umano ng mga MNLF sniper, gaya ng mga paraphernalia sa paggamit ng drugs na posibleng pampagising umano sa damagang pagbabantay. At mga bote ng gasolinang ginamit umanong Molotov bomb na hinihinalang pansunog sa mga bahay. When they are cornered, sinusunog po nila yung bahay sir. Para ma-obscure po sir, hindi ka naman maka-forward sir. 15 sundalo't pulis na ang nasawi sa patuloy na sagupaan. 2 sa kanila, mga opisyal, kabilang si Second Lieutenant Florencio Micael Meneses na namatay sa ospital habang ginagamot matapos tamaan sa bewang. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting.